Hello readers! Welcome to my latest story. Handa na ba kayong tumawa, umiyak at mainis sa tindi ng plot twist? This is a story about sacrifice, hidden truths, and a love that was interrupted by reality. Sana suportahan ninyo ang journey ni na Alessandra at Sebastian. Buckle up dahil mahaba-habang takbuhan ito. 5 taon, 1,825 araw. Gano'n na katagal mula nang huling beses kong naramdaman ang init ng kanyang mga yakap. Gano'n na katagal mula nang huling beses kong narinig ang pangakong tayo hanggang dulo. Sabi nila ang pag-ibig ay sapat na para malampasan ang lahat, pero hindi nila sinabi na sa totoong mundo, ang pag-ibig ay madalas na natatalo ng pera, kapangyarihan at ng mga taong naniniwala na ang antas ng tao ay nasusukat sa laman ng pitaka nito. Umalis ako nang walang paalam, bitbit ang sakit, ang takot at ang apat na munting buhay na di ko akalaing magiging dahilan ng muli kong pagbangon. Ngayon, sa harap ng dambuhalang gusaling ito, tila nanunukso ang tadhana. Ang lalaking tinakasan ko, siya na bang lalaking kailangan kong harapin? Matingkad ang sikat ng araw sa loob ng campus ng St. Jude University. Graduation Day, ang araw na dapat ay pinakamasaya sa buhay ng bawat estudyante. Pero para sa akin, ang araw na ito ay tila isang malaking pagsusulit na hindi ko alam kung paanong papasahan. Hawak ko ang aking tiyan habang nakasuot ng itim na toga. Sa loob ng maliit na envelope sa bulsa ko ay ang resulta ng aking ultrasound. Positive, 2 buwan na akong buntis. Alessandra! Napalingon ako at agad na sumilay ang ngiti sa aking mga labi nang makita ko si Sebastian Villafuerte. He looked breathtaking in his toga, matangkad, matikas at may ngiting kayang tunawin ng kahit na sinong babae. He was the university's golden boy, captain of the basketball team, magna cum laude, at ang lalaking nagparamdam sa akin na kahit mahirap lang ako ang pinakamahalagang tao sa mundo. Bakit ka nakatulala, love? Biro niya sa bayakap sa bewang ko. Excited ka na ba? After this, we're official adults. Trabaho muna tayo tapos gaya ng pangako ko, pakakasalan kita. Hinalikan niya ako sa noo. Sebastian, may sasabihin ako sa'yo. Panimula ko? Kinakabahan ako pero mas nangingibabaw ang tuwa. Alam kong pananagutan niya ako. Ilang beses na namin napag-usapan ang inaharap ng mga gabing magkasama kami sa kanyang kondo. Ano yon, love? Teka, bagong lahat gusto ko ipakilala ka sa mga parents ko. Nandyan na sila sa VIP lounge. Masayang sabi niya. Hindi pa ako nakakasagot, hinila na niya ako. Pagdating namin sa lounge, biglang nawala ang kulay sa mukha ko. Hindi lang basta mayaman ng mga Villafuerte, ang pamilya niya ang nagmamay-ari ng VTech Global Solutions, ang pinakamalaking tech firm sa bansa. Sa loob ng silid, nakita ko isang matikas na lalaki at isang sopistikadong babae na tila galing sa cover ng isang fashion magazine. Pero ang mas kumuha ng atensyon ko ay ang magandang babae na katabi nila, si Isabella. She was the heiress of a real estate empire. Mom, Dad, this is Alessandra, my girlfriend. Pagmamalaki ni Sebastian. Ngumiti ng matipid ng ama niya, pero ang kanyang ina, si Doña Victoria ay tila nakakita ng dumi sa harapan niya. So, you're the girl. Nice to meet you. Malamig na sabi ni Doña Victoria. Sebastian, iwan mo muna kami. Your father and Isabella's father have something to discuss regarding your upcoming engagement. Engagement? Naguguluhang tanong ni Sebastian. Mom, what are you talking about? I'm with Alessandra. Sebastian, go. Maotoridad na utos ng ama niya. Do not make a scene on your graduation day. Tumingin sa akin si Sebastian, tila humingi ng pasensya. Sandali lang, love, mag-uusap lang kami. Nang makaalis si Sebastian, naging singlamig ng yelong atmosfera. Diretsyong tumingin sa akin si Doña Victoria at naglabas ng isang checkbook. Let's not waste time, Alessandra. Look at yourself and look at my son. You are a scholar, a nobody. Si Isabel ang nababagay sa kanya. They have been arranged to marry since they were children. Pero, mahal po namin ang isa't isa. Matapang kong sagot kahit na nanginginig ang mga tuhod ko. Tumawa siya ng mabait. Love? Love doesn't pay the bills and love won't sustain the Villafuerte legacy. Take this. 5 million pesos. Umalis ka. Maglaho ka. Kung di mo tatanggap ito, sisiguraduhin ko, hindi lang ikaw ang babagsak. Sisirain ko ang reputasyon ni Sebastian. Gagawin ko siyang miserable.
Isasakripisyo mo bang kinabukasan niya para sa sarili mong ambisyon? Nanlambot ang puso ko. Alam ko, kaya itong gawin ni Doña Victoria. Nakita ko ang takot sa mata ng mga taong nakapaligid sa kanila. Leave him, Alessandra. If you truly love him, you will let him soar. Do not be the anchor that drags him down to the mud. Di ko tinanggap ang tseke pero alam ko ang desisyon ko. Hindi ko kayang makitang mawalang lahat ng pinaghirapan ni Sebastian dahil lang sa akin. Umalis ako sa lounge na luhaan. Hindi na ako sumampa sa entablado para kunin ang diploma ko. Sumakay ako sa unang bus na nakita ko palabas ng Maynila. Doon ko hinayaan ang sarili kong humagulgol habang hawak ang ultrasound result. Patawarin mo ko, Sebastian. Para to sa'yo. 5 years later. Mommy, Mommy! Kuya Axel is eating my chugis again? Sigaw ng maliit na boses na isang batang babae. I am not. I'm just checking if it's poisonous. Ganti naman isang batang lalaki na may seryosong mukha. Kamukhang kamukha ni Sebastian. Napabuntong hininga ko habang nag-aayos ng gamit. 5 taon ang lumipas. Mahirap pero kinaya ko. Hindi ko akalain ng isang sanggol na akala ko'y dala ko ay 4 pala. Sina Axel, ang pinakamature. Sina Bentley at Caleb, ang kambal na makulit at ang bunso kong si Daphne, ang prinsesa ng pamilya. 4 na biyaya na nagbabago sa buhay ko. Wala akong permanenteng trabaho sa probinsya na sapat para sa kanilang 4 kaya nagpasya akong bumalik sa Maynila. Nakahanap ako ng opening para sa executive secretary position sa isang malaking kumpanya. Malaki ang sahod at sapat na para sa pag-aaral ng mga bata. Stay with Lola Masing muna, okay? Mommy will go to an interview. Bilin ko sa kanila. Pagdating ko sa VTech Global Towers, kinakabahan ako. Pamilyar ang pangalan, pero hindi ko naisip na sa dami ng kumpanya sa bansa, ito pa ang mapapasukan ko. Dinala ko ng HR sa top floor. The CEO is waiting for you. He's very strict, so be careful. Huminga ako ng malalim at kumatok. Come in, sabi ng isang baritonong boses na nagpatayo ng balahibo ko. Dahan-dahan kong binuksan ang pinto. Nakatalikod ang CEO habang nakatingin sa glass window, tanaw ang buong syudad. Good morning, sir. I'm Alessandra Cruz applying for... Dahan-dahan siyang humarap. Ang mga matang dati puno ng pagmamahal, ngayon puno na ng puot at matinding galit. Ang dating mapaglarong Sebastian ay wala na. Ang nasa harap niya ngayon ay isang mapanganib na leon. 5 years, Alessandra. Malamig niyang sabi habang dahan-dahang lumalapit sa akin. 5 years kitang hinanap para lang singilin sa pang-iiwan mo sa akin na parang basura. Napaurong ako hanggang sa sumandalang likod ko sa pinto. Sebastian? Isang mabait na ngiti ang sumilay sa kanyang labi. It's Mr. Villaferte to you. You want the job? Fine, I will hire you. Pero wag mong iisiping magiging madali ang buhay mo dito. I will make sure you regret the day you walked away. Hindi ko alam kung paano sasabihin na may 4 kaming anak. Hindi ko alam kung paano ako magsisimula. Ang alam ko lang, nagsimula na ang impyerno sa ilalim ng mga kamay ng lalaking dati kong pinakamamahal. Nanginginig ang mga kamay ko habang mahigpit na nakahawak sa strap ng aking luma ngunit maayos na bag. Ang bawat takbang na Sebastian papalapit sa akin ay tila tunog ng hatol ng kamatayan. Ang bango niya, ang pamilyar na amoy ng mamahaling pabango na hinaluan ng amoy ng tagumpay at kapangyarihan ay sumasakal sa sistema ko. Bakit, Alessandra? Nawalan ka na ba ng dila? Aniya, ang boses ay parang haplos ng maugong na hangin bago ang bagyo. Nasaan na yung tapang mo nung iniwan mo ko sa gitna ng ulan sa araw mismo ng graduation natin? Nasaan na yung Alessandra na hindi man lang lumingon habang tinatawag ko ang pangalan niya? Sebastian, hindi mo naiintindihan. Halos pabulong kong sabi. Gusto kong sumigaw. Gusto kong sabihin sa kanya na ang nanay niya ang nagtaboy sa akin. Gusto kong sabihin sa kanya na kaya ako umalis ay dahil ayoko na maging hadlang sa mga pangarap niya. Pero higit sa lahat gusto kong isigaw na may 4 kaming anak na naghihintay sa akin sa bahay. Oh, I understand perfectly. Putol niya sa sasabihin ko. Huminto siya sa mismong harap ko, sapat na para maramdaman ko ang init ng katawan niya. Nalaman ko na hindi lang ako simpleng mayaman. Nalaman mo na Villaferte ako.
Siguro natakot ka sa bigat ng responsibilidad. O baka naman, hindi sapat ang may bibigay ko sa'yo noon kaya't naghanap ka na mas malaking isda. Nanikip ang dibdib ko sa paratang niya. Hindi ganun yon. Hindi perang dahilan. Then what? Malakas niyang sigaw na nagpaigtad sa akin. Magpaliwanag ka. Pero alam mo, wag na. Hindi na mahalaga. 5 years is a long time, Alessandra. Ang pag-ibig na naramdaman ko noon nabulok na. Ang natira na lang dito, tinuro niya ang kanyang dibdib, ay ang kagustuhang makita kang maghirap para sa paghihirap na dinadas ko nung gabi-gabi ako naglalasing dahil hindi ko alam kung buhay ka pa ba o patay na. Kinuha niya ang folder na application ko at tinapon to sa lamesa niya. You're hired as my personal secretary. You will report to me at exactly 6 p.m. and you will leave only when I say so. No excuses, no holidays. If you fail, the breach of contract will cost you millions. Millions you clearly don't have. Napanunok ako. Paano mga anak ko? Si Axel, Bentley, Caleb at si Daphne. Sinong mag-aasikaso sa kanila kung gabi na ako makakauwi? Pero kailangan kong pera. Ubos ng ipon ko at kailangan nilang pumasok sa preschool. Tinatanggap kong trabaho, Mr. Villafuerte. Matatag kong sabi. Kahit ng totoo, gusto ko nang gumuho sa harapan niya. Good. Now get out. Start tomorrow and Alessandra. Sandali siyang lumingon habang nakaupo sa kanyang swivel chair. Don't ever think of running away again. I have eyes everywhere. Mahahanap at mahahanap kita. Sebastian's POV. Nang sumara ang pinto at tuluyan ng makale si Alessandra, doon ko lang pinayagang kumawala ang hangin na kanina ko pa pinipigilan sa aking baga. Napasandal ako sa upuan at napahilot sa aking sentido. Damn it! 5 years! 5 taon ko siyang hinanap. Ginamit ko lahat ng koneksyon ng mga Villafuerte. Nagbayad ako ng pinakamagagaling na private investigators pero tila naglaho siya na parang bula. At ngayon, maglalakad siya papasok sa kumpanya ko para mag-apply bilang secretary? Anong klaseng biro ito ng tadhana? Akala ko kapag nakita ko siyang muli, sasabog ako sa tuwa. Pero ang tayong nararamdaman ko ay nanonood na galit. Galit dahil sa kabila ng lahat ng pananakit niya, mukhang hindi pa rin siya nagbabago. Ang mga mata niya ay parang bituin. Ang labi niya ay laging nanginginig kapag ka natatakot siya. Why? Bakit apektado pa rin ako? Tinignan ko ang resume niya. Walang nakalagay na asawa. Walang nakalagay na anak. Akala mo ba ganun lang kadali ang lahat? Alessandra? Bulong ko sa sarili ko. Hindi ko makakalimutan ang sakit nung araw na yon. Ibibigay ko sa kanyang lahat. Bala ko siyang pakasalan kahit itakwil ako ng mga magulang ko. Handa akong talikuran ang yaman ng mga Villafuerte para lang makasama siya. Pero anong ginawa niya? Iniwan niya ako nang walang paliwanag. Ngayon hawak ko na siya at sisiguraduhin ko. Mararamdaman niya ang bawat sentimo ng sakit na iniwan niya sa akin. Hahayaan ko siyang mapagod. Hahayaan ko siyang sumuko hanggang sa siya na mismong magmakaawa na patawarin ko siya. Pero habang tinitingnan ko ang litrato niya sa resume, may bahagi sa puso ko na pilit ko makawala. Isang bahagi na gustong magtanong. Saan ka ba galing? Kamusta ka na? Bakit parang pagod na pagod ka? Agad kong winaksi ang isipang yon. Hindi na ako ang tangang Sebastian na nauto niya noon. Ngayon ako na ang may hawak sa leeg niya. Alessandra's POV. Pag-uwi ko sa maliit naming apartment sa isang eskinita sa Quezon City, agad akong sinalubong ng 4 na maliliit na bulto. Mommy, you're home! Tiri ni Daphne habang yumayakap sa binti ko. Mom, did you get the job? Can we buy the robot now? Tanong naman ni Bentley, ang pinaka-tech savvy sa kanilang 4. Quiet, Bentley. Mommy looks tired, saway ni Alex. Sa kanilang 4, si Axel ang pinakakamukha ni Sebastian. Maging pananalita nito at pagiging seryoso tila carbon copy ng kanyang ama. Minsan nga natatakot akong tumingin sa kanya dahil naalala ko masakit naming nakaraan. Yes mga anak, I got the job. Pilit kong ngiti habang inahaplos ang mga ulo nila. Pero magiging busy si mommy ha. Kailangan niyo munang makinig kay Lola Masing. Is the boss mean, mommy? Biglang tanong ni Caleb, ang pinaka-observant. You look like you've been crying. Natigilan ako. Masyadong matalino ang mga anak ko para sa edad nilang 5. Quadruplet sila at bawat isa sa kanila may mga katangiang nakuha kay Sebastian.
Ang talino, ang determinasyon at ang lakas ng loob. Hindi, baby. Napuwing lang si mommy sa biyahe, pagsisinungaling ko. Paano ko sasabihin sa kanila na ang bago kong boss ay ang tatay nilang di naman lang alam na nag-i-exist sila? Paano kung malaman ni Sebastian? Sa yaman at kapangyarihan niya, baka kunin niya sa akin ng mga anak ko. Hinalikan ko sila isa-isa sa noo. Kahit anong mangyari, hindi tayo magkakahiwalay. Pangako yan ni mommy. Sa gabing yon, habang pinapanood ko silang apat na mahimbing na natutulog sa isang kama, hindi ko mapigilang mapaluha. Bukas, kailangan kong harapin ang leon sa kanyang lungga. Kailangan kong tiisin lahat ng pang-aalipusta ni Sebastian para sa kinabukasan ng mga anak ko. Pero hanggang kailan ko maitatago ang sekretong to, lalo na't ang mga batang to'y may mga mukhang hindi maikakailang bunga ng pag-ibig na dati naming pinagsaluhan. Eksaktong 5:30 ng umaga, nakatayo na ako sa tapat ng damuhalang salamin sa aming maliit na banyo. Pinagmasdan ko ang aking refleksyon. Nakasuot ako ng isang simpleng puting blusa at itim na lapis na palda na nabili ko lang sa ukay-ukay. Pero sinigurado kong plansyado at malinis ito. Pinilit kong itago ang itim sa ilalim ng aking mga mata dahil sa puyat at pag-iisip. Mommy, aalis ka na? Nalingon ko si Axel na nakasandal sa pintuan ng banyo habang kinukuskos ang kanyang mga mata. Sa kanilang apat, siyang laging nauunang magising. Ang tindig niya, ang paraan ng pagkunot ng noon niya, parang may maliit na Sebastian Villafuerte na nakatayo sa harapan ko. Oo anak, maagang pasok ni mommy. Huwag mong kalilimutang tulungan si Lola Masing sa mga kapatid mo ha? Lumuhod ako para pantayan siya at hinalikan ng kanyang noo. Don't worry, Mom. I will take care of them. Just don't let those bad people at work make you cry again. Seryosong sabi nito. Masyadong malalim mag-isip ang batang to, kaya naman lalong kumikirot ang puso niya. Pagdating ko sa VTech Global Towers, 6:00 na ng gusto. Akala ko ako ang mauuna pero pagbukas ko ng elevator sa top floor ay bumungad sa akin ang figura ni Sebastian na nakatayo sa harap ng glass wall ng kanyang opisina. May hawak na tasa ng kape. You're late by 30 seconds? Malamig niyang bungad nang di man lang lumingon sa akin. Sorry, Mr. Villafuerte. Traffic po kasi. I don't pay you to give me excuses about the traffic, Miss Cruz. Pagputol niya sa akin. Humarap siya at ang lamig ng kanyang mga mata ay parang habang yelo na bumuon sa balat ko. Walang bahid ng emosyon. In my world, time is gold. Every second you waste is a million lost. Do you understand? Opo, understand? Naglakad siya patungo sa kanyang lamesa at itinapon na isang makapal na asul na folder sa harap ko. I want a full summary of these financial reports by 9 a.m. Also, my coffee should be on my desk every 7 a.m. Black, no sugar, exactly 180 degrees Fahrenheit. Kung mapapasok ko o kung malamig na, uulitin mo. Pero sir, di pa po ako pamilyar sa mga financial reports ninyo. Then learn. Maikli niyang sagot habang binubuksan ang kanyang laptop. And one more thing. I have a luncheon meeting with Isabella and her father later. You will accompany me. Be sure to look presentable. Ayokong mapahiya sa harap na mapapangasawa ko dahil ang sekretary ko'y mukhang galing sa palengke. Parang sinaksak ang puso ko sa narinig. Isabella, ang babaeng ipakakasal sa kanya 5 taon nang nakakaraan. Hanggang ngayon ba sila pa rin? Sila na ba ang nakatadhana? Lumabas ako ng opisina niya at pumunta sa aking maliit na desk sa labas. Agad akong sumabak sa trabaho. Ang mga numero sa report ay tila sumasayaw sa harapan ko, pero dahil sa determinasyon para sa mga anak ko, pilit kong inintindi ang lahat. Eksaktong 7:00, dinala ko na ang kape niya. Nilapag ko to ng dahan-dahan. Kinuha niya ang tasa at tinikman na isang maliit na lagok. At biglang binagsak ang tasa pabalik sa platito. Tumalsik ang mainit na kape sa puting blusa ko. Napasinghap ako sa init ng lumampi sa balat ko. Too bitter. Make another one, utos niya. Di man lang tinignan ang bahaging namula sa braso ko. Pero sir, ang sabi niyo black, no sugar. Are you talking back to me? Tumingin siya ng diretsyo, puno ng otoridad. Ganyan ka na pa talaga kapanghas ngayon, Alessandra. O baka naman masyado ka lang naging kampante dahil alam mong may pinagsamahan tayo. Tumayo siya at dahan-dahan na lumapit sa akin.
Hinawakan niya ang baba ko, pilit na inirap sa kanya. Listen to me carefully. To me, you are just a tool. Isang empleyadong kinuha ko para magsilbi. Nothing more, nothing less. Your past with me is dead. Huwag mong gamitin yan para kumuha ng simpatya dahil wala kang makukuha sa akin kung hindi hirap. Binitawan niya ang baba ko ng marahas. Now clean this mess and get me a proper coffee. Nalinis ko ang kape sa lamesa habang nanginginig ang aking mga kamay. Pumunta ako sa pantry at doon ay hindi ko na napigilang humagulhol. Ang sakit. Ang Sebastian na minahal ko. Ang Sebastian na nangarap bumuo ng pamilya kasama ko, tuluyan nang nilamon ng galit. Sebastian's POV. Napasandal ako sa upuan ko habang nakatingin sa saradong pinto ng pantry kung saan siya pumasok. Nakita ko ang pamumula ng balat niya dahil sa natalsik na kape. Nakita ko ang panginginig ng mga labi niya. Gusto ko siyang lapitan. Gusto kong itanong kung masakit ba. Gusto kong punasan ng mga luhang alam kong kanina pa niya pinipigilan. Pero sa tuwing maaalala ko ang sakit ng gabing iniwan niya ako, tumitigas ang puso ko. 5 million pesos. Umalis ka, maglaho ka. Yon ang nalaman ko mula sa investigasyon ko kamakailan. My mother offered her money at ang masakit, tinanggap niya ang pera at umalis siya. O yun ang akala ko. Pero bakit ngayon mukha siyang naghihikahos? Bakit mukhang hirap na hirap siya sa buhay kung nakuha niya ang 5 milyon ni mommy? Niloko mo ko, Alessandra. Pinagpalit mo ko sa pera. Bulong ko sa hangin. Kinuha ko ang aking cellphone, tinawagan ang aking head of security. Track Alessandra Cruz's address. Gusto kong malaman kung saan siya nakatira, sino ang mga kasama niya, at kung saan napunta ang perang kinuha niya sa pamilya ko. I want a full report tonight. Kung akala niya matatapos ang paghihirap niya sa loob ng opisina, nagkakamali siya. I will invade her life until she confesses everything. Gusto kong marinig mula sa bibig niya kung gaano siya kaganid. Gusto kong aminin niya na hindi niya ako minahal, na pera lang ang habol niya. Dahil yon ang tayong paraan para tuluyan ko siyang makalimutan. Pero bakit sa tuwing nakikita ko ang mga mata niya, parang may kung anong humihila sa akin pabalik sa nakaraan. Isang nakaraang puno ng pangako na ngayon ay mga abo na lamang. Bumalik ako sa pagbabasa ng reports pero bawat salita nagiging mukha niya. Damn this, I will break her. Sisiguraduhin ko na siya ang susuko sa larong ito. Saktong 9:00 bumalik siya. May bagong kape at ang summary report na ipinagawa ko. Nakalapit siya ng bulsa. Maharahil ay may extra siya sa bag niya. Nakayoko siya, iniiwasan ang tingin ko. Here is the report, Mr. Villafuerte. And your coffee? Leave it. Sabi ko nang di tumitingala. Get ready, we're leaving in 10 minutes. Isabella doesn't like waiting. Nakita ko ang paninigas ng balikat niya sa pagbanggit ko sa pangalan ni Isabella. Good. Let her feel the sting. Let her know that someone else has taken the place I once reserved for her. Ang di niya alam ang launch na ito'y simula ng mga bala ko. I want her to see what she lost. I want her to see the life she could have had if only she didn't choose the money over me. Pero higit sa lahat gusto ko makita kung gaano siya tatagal bago siya tuluyang bumigay. Ang biyahe patungo sa restaurant ay tila isang paglalakbay patungo sa bitayan para kay Alessandra. Nakaupo siya sa backseat ng marangyang sasakyan katabi sa Sebastian ngunit ang distansya sa pagitan nila ay tila isang malawak na bangin. Walang nagsasalita, tanging mahinang ugong ng aircon at mabilis na tibok ng puso ni Alessandra ang bumabasag sa katahimikan. Si Sebastian ay abala sa kanyang tablet, ang kanyang mukha ay seryoso at walang kahit anong emosyon. Paminsan-minsan sumusulyap si Alessandra sa bintana, pilit pinipigilan ang sariling maiyak. Paano naging ganito kalamig ang lalaking dati pinakamainit na kumot niya sa gitna ng ginaw? Pagdating nila sa isang eksklusibong French restaurant sa Makati, agad silang sinalubong ng manager at inihatid sa isang private VIP room. Doon naghihintay na si Isabella kasama ng kanyang ama na si Don Roberto at ang ina na si Sebastian na si Doña Victoria. Na makita ni Alessandra, si Doña Victoria tila nanigas ang kanyang buong katawan. Ang alaala ng gabing tinaboy siya nito at binantaan ay muling nagbalik na parang isang bangungot. Sebastian, darling, you're here. Masayang bati ni Isabella sabay tayo at tinilikan si Sebastian sa pisngi.
Pagkatapos bumaling ang tingin niya kay Alessandra. And who is this? Is she your new maid? Isang mapait na ngisi ang gumuhit sa labi ni Sebastian. She is my new secretary, Isabella Alexandra Cruz. Nanlaki ang mga mata ni Doña Victoria at halos mabitawan ito ang hawak na wine glass na makilalang babaeng nasa harap nila. Secretary? Sebastian, of all the people in the world, bakit ang babaeng yan pa? She was the most qualified, mother. Makahulog ang sagot ni Sebastian bago umupo sa tabi ni Isabella. Alessandra, stand behind me. Take notes of everything we discuss. Huwag kang uupo hanggat di ko sinasabi. Napayo ko si Alessandra. Ang sakit ay tila pa ulit-ulit na humahagupit sa kanyang pagkatao. Nakatayo siya sa likod ni Sebastian habang ang mga ito ay nagsisimulang kumain ng mga pagkain ang halaga ng isang plato ay katumbas na ng isang buwanang sahod. So, about the merger, panimula ni Don Roberto. The wedding should happen after the signing of the contract. Gusto ko maging magkarabo ang lahat. Isabella deserves only the best. Of course, Roberto. Sagot ni Doña Victoria habang pasimpleng tinitingnan ang masama si Alessandra. And now that Sebastian is focused on the business, wala nang dapat maging hadlang, lalo na ang mga taong walang silbi sa lipunan. Bawat salita, parang kutsilong humahati sa puso ni Alessandra. Habang nagdidikta sa Sebastian ng mga puntos para sa notes, pilit sinusulat ni Alessandra ang bawat detalye kahit nanginginig ang kanyang mga kamay. Namamanid na ang kanyang mga binti sa tagal ng pagtayo at ang amoy ng masasarap na pagkain nagpapaalala sa kanya na hindi pa siya nag-aalmusal dahil sa pagmamadali kaninang umaga. Alessandra, tawag na Sebastian ang hindi lumilingon. Get me another glass of wine. The waiter is busy. Pero sir, may waiter naman po. I said get it. Pag-uulit na Sebastian sa isang boses na hindi tumatanggap ng hindi. Naglakad si Alessandra patungo sa sideboard para kumuha ng wine. Habang binubuhos ang alak, lumingon si Isabella sa kanya nang may mapanuksong ngiti. Careful, secretary. Baka matapon mo yan sa mamahaling suit ni Sebastian. You cannot afford to pay for his laundry, right? Nagtawanan ang mga ito, maliban kay Sebastian na nanatiling seryoso ngunit di man lang ipinagtanggol ang dating kasintahan. Sa halip, kinuha niyang baso mula kay Alessandra at uminom ng direkta. Habang nakatingin ng malalim sa mga mata nito. Lumipas ang 2 oras sa tila walang katapusan. Pagkatapos ng luncheon bago sila makaalis, hinarangan ni Doña Victoria si Alessandra sa hallway patungo sa banyo. I thought I told you to disappear, bulong ng matanda. Ang mga mata ay nandilisik sa galit. Nakuha mo na ang pera, di ba? Bakit bumalik ka pa? Kulang pa ba ang 5 milyong binigay ko sa'yo? Hindi ko po ginalaw ang pera ninyo, Doña Victoria. Binalik ko po yun sa bangko ninyo kinabukasan din. Sagot ni Alessandra, ang boses ay puno ng pait. Sinungaling. Alam ko ginamit mo yun para magtago. Huwag mong isipin na dahil sekretary ka ni Sebastian, makakabalik ka sa buhay niya. He hates you. At kung hindi ka aalis sa kumpanya niya, ako mismo gagawa ng paraan para mawala ka sa landas namin. Permanente? Hindi nakasagot si Alessandra. Tumalikod na si Doña Victoria at iniwan siyang nanginginig sa takot. Hindi lang ang sarili niyang inaalala niya, kundi ang kanyang 4 na anak. Kung malalaman ng mga Villafuerte ang tungkol sa mga bata, ano ang gagawin nila? Pagbalik niya ng sasakyan, si Sebastian ay naroon na. Anong kinuha mo sa banyo at inabot ka ng siyam-siyam? Asik nito. Pasensya na po, sir. Dumiretso na tayo sa opisina, marami ka pang tatapusing trabaho. At huwag kang mag-isip na makakauwi ka ng maaga. You will stay until midnight to finish the archives. Deklarasyon ni Sebastian. Midnight? Halos mapasinghap si Alessandra. 12:00 ng gabi? Paano ang mga bata? Si Lola Masing hanggang 7:00 lang ng gabi po pwedeng magbantay dahil kailangan din itong umuwi ng sariling pamilya. Sir, pwede po bang bukas ko na lang ituloy? May kailangan po kasi akong asikasuhin sa bahay. Family? I forgot. Baka may kinakasama ka na kaya nagmamadali ka. Pagkutya ni Sebastian, ang kanyang panga ay nagngangali. The answer is no. Works comes first. Kung ayaw mo, alam mo kung nasa ng pinto. You can resign. But remember the contract? Nanahimik si Alessandra. Wala siyang choice. Kailangan niyang tiisin ang lahat. Kinuha niya ang kanyang cellphone at pasimpleng nag-text kay Lola Masing. Nay Masing, pasensya na po. Mau-overtime po ako. Pakisuyo po ang mga bata.
Babayaran ko na lang po ang extra hours ninyo. Pakicheck po si Daphne at pakasipunin na naman. Habang nakatingin sa bintana, pumatak ang isang butil ng luha sa pisngi ni Alessandra. Iniisip niya sina Axel, Bentley, Caleb at Daphne. Sila ang kanyang lakas pero sila din ang kanyang pinakamalaking kahinaan. Sa bawat oras na lumilipas sa piling ni Sebastian, lalong nagiging mapanganib ang kanilang sekreto. Ang hindi niya alam, habang nakatingin siya sa labas si Sebastian, nakamasid sa kanyang refleksyon sa salamin ng kotse. Nakita nito ang luhang pumatakat sa isang saglit, ang galit sa mata ng binata na balita na isang emosyon na hindi nito may paliwanag. Isang kombinasyon ng awa at lito. Ngunit agad ding naglaho at napalitan ng mas matinding lamig. You brought this upon yourself, Alessandra. Bulong na Sebastian sa kanyang isipan. Huwag mong aasahang palalampasin kong lahat dahil lang sa isang patak ng luha. Alas 11 na ng gabi pero ang bawat sulok ng gusali ng VDEC Global Towers ay tila mas lalo nagiging mapanglaw para kay Alessandra. Sa loob ng malawak at madilim na archive room, tanging liwanag mula sa isang maliit na desk lamp ang nagsisilbing gabay niya. Ang kanyang mga kamay puno ng alikabok mula sa mga lumang folder at dokumentong iniutos ni Sebastian na ayusin ayon sa petsa at kategorya. 1, 2, 3. Mahina niyang binibilang ang mga folders para hindi pa rin siya antukin. Kumikirot na ang kanyang likod at ang kanyang mga paa na mamanhid na dahil sa suot na heels kanina pang umaga. Pero higit sa pisikal na pagod ang isip niya, lumilipad sa maliit nilang apartment. Kanina pa tumatawag si Lola Masing. Sinasabing umiiyak si Daphne dahil nahanap ang kanyang mommy. Si Caleb naman daw tumatangging kumain at si Axel tahimik lang sa isang tabi pero halatang nag-aalala. Konting tiis na lang, Alessandra, para sa kanila to. Bulong niya sa sarili habang pinapahid ang pawis sa noo gamit ang likod ng kanyang kamay. Samantala, sa kabilang dulo ng floor sa loob ng kanyang marangyang opisina, hindi mapakali si Sebastian. Nakaupo siya sa kanyang swivel chair, hawak ang isang baso ng whiskey pero ang atensyon ay wala sa iniinom. Nakatitig siya sa surveillance camera sa kanyang table. Kitang-kitang maliit na figura ni Alessandra doon. Pagod, madungis ang mukha dahil sa alikabok pero patuloy pa rin sa pagtatrabaho. Isang bahagi ng puso niya gustong bumaba doon at sabihin, umuwi ka na, tama na yan. Pero ang galit na kinikimkim niya sa loob na 5 taon ang laging nananalo. Biglang bumukas ang pinto ng opisina niya. Pumasok ang kanyang head of security na si Marco, may dalang makapal na envelope. Sir, ito na po yung report na hinihingi ninyo tungkol sa kay Miss Cruz, wika ni Marco. Agad na kinuha ni Sebastian ng envelope. Sige, maaari ka nang umalis. Nang mag-isa na lamang siya, mabilis niyang binuksan ang report. Ang unang tumambad sa kanya ay ang address. Isang maliit na apartment sa isang masikip na eskinita sa Quezon City. Isang lugar na malayong malayo sa karangyaan ng buhay Villafuerte. Bakit siya nakatira sa ganyang lugar? Nasaan ang pera ni Mommy? Tanong niya sa sarili. Binasa pa niya ang mga pahina, ang report na nagsasabing si Alessandra ay nagtatrabaho sa kung ano-anong sideline sa probinsya bago bumalik ng Maynila. Naging tindera, naging encoder, at naging labandera para daw sa loob ng ilang taon. Ngunit ang huling bahagi ng report ang nagpatigil sa mundo ni Sebastian. Subject lives with an elderly woman named Masing. Neighbors confirm she has 4 children, quadruplets, ages around 4 to 5 years old. Nabitawan ni Sebastian ang hawak na whiskey glass. Kumalat ang alak sa mamahalin niyang carpet, kasabay ng pagkabasag ng baso na tila sumasalamin sa kanyang nararamdaman. Quadruplets? Bulong niya. Ang kanyang kamay nanginginig habang binabalikan ng mga petsa. Kung 5 taon nang nakalipas simula nang umalis si Alessandra at ang mga batay na sa 4 hanggang 5 taon na. Isang malakas na kabog sa dibdib ang naramdaman ni Sebastian. Ang galit na kanina'y nag-aala biglang napalitan ng isang nakakalitong emosyon. Hindi niya alam kung dapat pa siyang matuwa, magalit o matakot. Anak ko ba sila? Agad siyang tumayo at lumabas ng opisina. Hindi niya na ginamit ang elevator. Tinakbo niya ang hagdan pababa sa floor kung nasa ng archive room. Pagbukas niya ng pinto, nakita niya si Alessandra nakasandal sa isang estante. Nakatulog na sa sobrang pagod habang yakap ang isang folder. Ang kanyang mukha ay may bahid ng
uling mula sa ikabok at ang mga pilat ng tuyong luha bakas pa rin sa kanyang pisngi. Dahan-dahan lumapit si Sebastian. Pinagmasdan niya ang mukha ng babaeng minahal niya ng sobra. Sa kabila ng pagod, naroon pa rin ang ganda nito na nagpabaliw sa kanya noon. Pero ngayon nakikita niya ang hirap na dinanas nito. Bakit, Alessandra? Mahina niyang tanong, halos pabulong. Bakit mo tinago sa akin? Akba niyang hahawakan ang buhok nito nang bigla magising si Alessandra. Nagulat ito at agad na napatayo. Muntik pang matumba kung di niya nasalo ni Sebastian sa bewang. Sir, pasensya na po. Nakatulog ako. Tutuloy ko na po. Nagmamadali niyang sabi at pilit na kumakawala sa hawak ni Sebastian. Pero hindi siya binitawan ni Sebastian. Mas talo pa nitong hinigpitan ng hawak sa kanyang bewang at tinitigan siya ng diretsyo sa mga mata. Who are they, Alessandra? Napaigtad si Alessandra. Po, anong sinasabi ninyo? The children, the quadruplets? Mariing sabi ni Sebastian. Huwag kang magsinungaling sa akin. Nakita kong report. Bakit may 4 kang anak ng edad tumatama sa panahon na magkasama pa tayo? Namutla si Alessandra. Ang kinatatakutan niyang sandali ay dumating na. Ang sikretong iningatan niya ng 5 taon ay nabunyag na sa loob lamang ng isang araw. Hindi sila sayo, Sebastian, pilit niyang sabi. Kahit ang kanyang boses nanginginig. Nagkakamali ka ng akala. Pagkaalis ko noon, nakahanap agad ako ng iba. Silang bunga ng bago kong buhay. Isang mapait na tawa ang kumawala sa mga labi ni Sebastian. Hinilan niya si Alessandra palapit hanggang magkadikit ng kanilang mga katawan. Really? You found someone else right away and managed to have 4 children at once? You're a bad liar, Alessandra. Hindi mo ako maloloko. Bitawan mo ako. Wala kang karapatang pakialaman ng buhay ko. Sigaw ni Alessandra, pilit na nagpupumiglas. May karapatan ako kung ang mga batang yon ay dugo at laman ko. Sigaw din na Sebastian. Ang kanyang mga mata ay nandilisik sa pinaghalong galit at pananabik. And starting tomorrow, I will find out the truth. Hindi mo na maitatago ang mga bata sa akin. Binitawan niya si Alessandra ng marahas. Umuwi ka na. May driver na maghahatid sa iyo at huwag mong susubukan tumakas dahil bantay saradong bawat kilos mo. Nang makaalis si Sebastian, napaupo si Alessandra sa sahig at humagulgol. Ang takot na nararamdaman niya, hindi para sa sarili niya kundi para sa kanyang mga anak. Alam niyang kapangyarihan ng mga Villafuerte. Alam niya na kapag napatunayan ni Sebastian na sa kanya mga bata, gagawin itong lahat para makuha mga to mula sa kanya. Patawarin niyo ako, Axel, Bentley, Caleb, Daphne. Bulong niya sa gitna ng mga higbi. Hindi ko hahayaang ilayo kayo sa akin. Samantala, pagbalik na Sebastian sa kanyang sasakyan, hindi na siya ang cold at walang pusong CEO. Nakasandal siya sa upuan, ang isip puno ng imahe na 4 na bata na hindi pa niya nakikita. Galit pa rin siya, oo. Galit siya dahil ninakawan siya ni Alessandra ng 5 taon bilang ama. Pero sa kabila ng galit na yon, may isang bahagi ng kanyang pagkatao ang di makapaghintay na makilala ang kanyang mga anak. You can hide the truth for now, Alessandra. Bulong niya sa dilim. But a Villafuerte always gets what belongs to him. Always. Ang gabi ay tila naging isang malawak na kulungan para kay Alessandra. Habang nakasakay sa itim na Mercedes-Benz na pinahiram na Sebastian para ihatid siya, hindi siya mapakali. Alam niyang bawat kanto, bawat galaw niya ay binabantay ng driver na siyang mata at tenga ni Sebastian. Pagdating sa tapat ng kanilang eskinita, mabilis siyang bumaba. Salamat, tipid niyang sabi bago mabilis na naglakad papasok sa dilim. Di na siya nag-aksaya ng panahon. Pagpasok niya sa maliit na apartment, bumungad sa kanya si Lola Masing na nakatulog na sa sofa. Habang 4 na bata, maimbing na nagpapahinga sa loob ng kwarto. Nay Masing, gising po. Niyugog niya ang matanda. Kailangan nating umalis. Ngayon na po. Nagulat ang matanda. Ano? Alessandra, hating gabi na, saan tayo pupunta? Ang mga bata tulog na tulog pa. Nalaman niya, Nay. Nalaman na ni Sebastian ang tungkol sa mga bata. Umiiyak na paliwanag ni Alessandra habang mabilis kumukuha ng mga maleta at isinisilip ng mga damit ng mga bata. Hindi ko hahayaang makuha
niya sila. Kilala ko ang pamilya Villaverde. Kapag napatunayan nilang anak niya ang mga ito, ilalayo nila sa akin ng mga bata dahil hindi ako nababagay sa kanila. Naiintindihan ni Lola Masing ang takot sa mga mata ni Alessandra. Tumulong ang matanda sa pag-iimpake. Ginising ni Alessandra ang 4 na bata. Mommy, why is it so early? Hikbi ni Daphne habang kinukuskos ang mga mata. Shh, baby. We're going on an adventure, okay? Isang secret game. Kailangan natin maging tahimik. Bulong ni Alessandra. Si Axel na tila laging handa ay agad tumayo at isinuot ang kanyang backpack. Tumingin siya ng diretsyo sa kanyang ina. Is the bad man coming for us, Mom? Natigilan si Alessandra pero tumango na lamang siya. Kailangan natin magmadali, Axel. Maingat silang lumabas sa back exit ng apartment. 100 na tayong mga nakatira lamang doon ang nakakaalam. Iniiwasan nila ang main road kung saan alam niyang nakaparada na siya ng sasakyan ni Sebastian para mag-abang. Bitbit ang 2 malaking bag, akay ang 4 na bata, tinapik nila ang maputik at madilim na eskinita hanggang makalabas sila sa kabilang kalsada. Nay Masing, ito po ang pera. Sumakay na kayo ng bus pauwi sa probinsya ninyo sa Bicol. Doon muna kayo. Susunod ako kapag nakakasiguro na ako na hindi kami sinusundan. Utos ni Alessandra. Paano ka, Alessandra? At ang mga bata? Kaya ko po, kami. May maliliit akong ipon na itinago ko para sa emergency. Mag-iingat ho kayo, Nay. Pagkaalis ni Lola Masing, sumakay si Alexandra sa isang lumang taxi. Sa terminal po ng bus, paapari. Sabi niya sa driver. Ang plano niya ay magpaligaw ng bakas. Sasakay siya paapari pero pababa siya sa isang hindi kilalang bayan sa kalagitnaan ng biyahe. Habang nasa loob ng taxi, tinignan ni Alessandra ang kanyang cellphone. May 10 missed calls mula kay Sebastian at isang text message na nagpatayo ng balahibo niya. I'm outside your house, Alessandra. Open the door or I will break it down. Pinatay ni Alessandra ang cellphone, tinanggal ang SIM card, tinapon niya sa bintana ng taxi. Sa sandaling yon, ang tanging mahalaga sa kanya ay ang 4 na maliliit na kamay na nakahawak sa kanyang damit. Mommy, I'm scared, bulong ni Caleb habang nakasandal sa balikat ni Bentley. Don't be scared. Mommy is here. I will never let anyone take you away, pangako niya. Kahit ang totoo, nanginginig din siya sa takot. Pagdating sa terminal, siksikan ng mga tao kahit madaling araw. Karga-karga niya si Daphne habang hilihilang isang maleta samantalang ang 3 lalaki nakahawak sa laylayan ng kanyang damit. Para silang mga sundalo sa gitna ng digmaan. Nakabili siya ng ticket at sumakay sa bus na paalis na. Habang umaandar ang bus palabas ng Maynila, nakatingin si Alessandra sa labas. Nakita niya ang isang pamilyar na itim na sasakyan na mabilis na marurot patungo sa terminal. Alam niya, si Sebastian yon. Halos hindi siya huminga hanggang sa makalayo ang bus sa syudad. Sa loob ng 5 taon, naging eksperto siya sa pagtatago pero alam niya, iba ang kalaban niya. Si Sebastian ay hindi na ang binatang madaling maloko. Siya na ang makapangyarihang bilyonaryo na may kakayahang baliktarin ang mundo. Mahanap lang sila. Samantala, sa tapat na abandonadong apartment ni Alessandra, tila sasabog sa galit si Sebastian. Sinipa niyang pintuan na bumukas dahil hindi naman to nakalock. Walang tao, walang gamit. Tanging isang piraso ng papel ang naiwan sa gitna ng sahig. Isang drawing ng 4 na bata at isang babae na magkakahawak kamay. Boss, nakita namin sa CCTV ng barangay. Sumakay sila ng taxi 10 minuto bago tayo dumating. Ulat ni Marco. Napahigpit ang hawak na si Sebastian sa drawing. Ang kanyang panga ay nanigas at ang kanyang mga mata nag-aapoy sa pinaghalong puot at determinasyon. I-block niyo lahat ng terminal, airport at pantalan. I want a nationwide search. Asik niya. And Alessandra, kung akala mo makakatakas ka ulit sa akin, nagkakamali ka. 5 years ago, pinabayaan kita pero ngayon, kahit sa dulo ng mundo, hahanapin kita. At kapag nahanap kita, hindi mo na makikita ang liwanag ng araw nang wala ako sa tabi mo. Hindi lang ito tungkol sa paghihiganti ngayon. Ito ay tungkol sa pamilyang ninakaw sa kanya. At ang isang Villafuerte kapag may gustong makuha, walang sino mang makakapagpigil.
Sa loob ng madilim na bus, habang apat na bata ay tulog na sa kanyang kantungan, tahimik na nananalangin si Alessandra. Alam niya, simula pa lang to ng mas matinding habulan. Ang tanong, hanggang kailan niya kayang panindigan ang pagtakas sa isang lalaking ang kapangyarihan ay walang hangganan. Lumipas ang 3 araw na tila isang mahabang bangungot para sa mag-iina. Kasalukuyang nakatago si Alessandra sa isang maliit at liblib na transient house sa isang bayan sa Isabela. Hindi ito ang destinasyong nasa ticket nila dahil baka pa man makarating sa terminal ng Apari, pinababa na sila ni Axel. "Mommy, don't use your credit card at huwag tayong sasakay sa bus na may GPS." Mahinahong paalala ni Axel habang tinitingnan ang mapa sa isang lumang atlas na nakuha niya sa basurahan ng terminal. Si Axel, sa edad na 5, ay may taglay na talinong hindi pangkaraniwan. Habang ang ibang bata ay naglalaro, siya ay abala sa pag-obserba sa paligid. Alam niya kung paano gumagana ang mga CCTV camera at kung paano nagtatala ang mga digital footprint. Siyang nag-utos kay Alessandra na palit-palitin ang kanilang sinasakyan mula bus, patungong jeep, hanggang sa pagsakay sa isang delivery truck ng gulay para lang makarating sa kasalukuyan nilang kinaroroonan. "Axel, baby, kailangan nating bumili ng gato si Daphne." Nag-aalala lang sabi ni Alessandra habang binibilang ang natitirang barya sa kanyang pitaka. "No, mom. Huwag ka munang lalabas. Masyadong maraming patrol car sa highway," sagot ng bata habang nakadungo sa siwang ng bintana. "I blocked your phone's last signal using a magnet and foil before we threw it, pero alam ko, tinitingnan na nila lahat ng mukha sa terminal. Give me your hoodie. Ako na lang ang lalabas kasama si Bentley. Magbumukha kaming mga batang kalye. Hindi nila kami mapapansin." Napayakap na lang si Alessandra sa kanyang panganay. Ang talinong to ni Axel ay carbon copy ng abilidad ni Sebastian sa estratehiya. Isang mapait na irony na ang talinong nakuha ng anak sa ama ang siya ring ginagamit para pagtaguan nila ito. Samantala, sa penthouse ng Villaferte Towers sa Maynila, naghahari ang isang nakakabinging katahimikan na binalot ng tensyon. Kalat ang mga papeles sa sahig, basag ang ilang mamahaling florera at ang amoy ng alak nanonood sa bawat sulok ng silid. Si Sebastian nakaupo sa sahig, nakasandal sa kanyang kama, ang kanyang barong gusot-gusot na. Ang kanyang mga mata ay namumula at malalim ang itim sa ilalim dahil sa 3 araw na walang tulog. "Sir, wala pa rin silang baka sa Apari Terminal," ulat ni Marco na nakatayo sa pinto. Di makalapit dahil sa takot. Tila naglaho sila sa gitna ng biyahe. "Sinuyod na namin ang bawat stopover pero wala silang record sa kahit anong CCTV pagkatapos ng 3:00 ng madaling araw." Isang mapait at basag na tawa ang kumawala sa lalamunan ni Sebastian. Tinakip niya ang kanyang mga palad sa kanyang mukha. Sa unang pagkakataon, sa loob ng 5 taon, naramdaman niya isang pamilyar at nakakadurog na sakit. Ang takot na habang buhay na namang mawawala sa kanya ang babaeng tanging minahal niya. 5 years, Marco," bulong na Sebastian, ang boses nanginginig. 5 taon akong nabuhay sa galit dahil akala ko iniwan niya ako para sa pera. 5 taon akong nagpakalunod sa trabaho para lang makalimot. Tumulo ang buti ng luha mula sa kanyang mga mata. Isang bagay na hindi niya nagawa kahit nung namatay ang kanyang lolo. And then she comes back. She comes back with 4 kids. My kids. Biglang sigaw niya sabay hampas sa sahig. At anong ginawa ko? Tinakot ko siya. Pinahirapan ko siya. I treated her like a criminal until she had no choice but to run again. Napasobsob si Sebastian sa kanyang mga tuhod. Ang makapangyarihang CEO na kinatatakutan ng lahat ay mukhang isang batang nawawala. Ang kanyang puso pinipiga sa pagsisisi. Naalala niya ang mukha ni Alessandra sa archive room. Ang pagod, ang alikabok, ang takot sa kanyang mga mata. "Alessandra, please," hikbi niya. "Huwag naman sa pangalawang pagkakataon. Huwag mo silang ilayo sa akin, patawarin mo ko." Di niya akalain na sa rurok ng kanyang kapangyarihan, ang tanging bagay na gusto niyang hawakan ay isang simpleng pamilya na tinaboy niya dahil sa sarili niyang pride. Ang galit na nagpatakbo sa kanya sa loob ng 5 taon ay naglaho. Napalitan na isang desperadong pangungulila. "Sir, may nakuha kaming impormasyon.
Muling sabi ni Marco. May nakakita sa isang babae na may 4 na batang sumakay sa isang truck ng gulay patungong Hilagang Luzon. Pero ang kakaiba po ayon sa driver, ang isang batang lalaki nakipag-usap sa kanya. Napakagaling daw makipagnegosasyon. Agad na paangat ang ulo ni Sebastian. Tinahid niyang luha sa kanyang pisngi at tumayo kahit medyo pasuray-suray. Ang kanyang mga mata umiling. Nagkaroon ng kislap, hindi na ng puot, kundi na isang determinadong pag-asa. He is like me, bulong ni Sebastian. Habang tinitingnan ang drawing na naiwan sa apartment. Ang anak ko, pinoprotektahan niyang nanay niya laban sa akin. Isang halo ng pride at kirot ang naramdaman ni Sebastian. Ihanda ang chopper. Pupunta tayo sa bawat bayan sa ruta ng truck na yan. I don't care how much it cost. I will find them, and this time I won't come as their punisher. I will come as a father, begging for a chance. Habang papalubog ang araw ang dalawang panig, patuloy sa kanilang laro ng taguan. Isang ina na handang gawin lahat para sa kaligtasan ng kanyang mga anak at isang ama na handang isuko lahat ng kanyang yaman para lang mabawi ang pamilyang kanyang sinayang. Pero sa tulong ng henyong si Axel, mukhang mas mahihirapan si Sebastian kaysa sa inaasahan niya. Ang gabi sa isang maliit na baryo sa Isabela, nabalot ng ingay na hindi inaasahan ng mga taga roon. Ang malakas na pagpag ng LC ng isang helicopter nagpagising sa mga natutulog na residente, kabilang na ang mga mag-ina na nagtatago sa isang abandonadong kamalig na ginawa nilang pansamantalayang tuluyan. Mommy, the birds are loud! Gising ni Daphne ang bunso habang yakap ang kanyang lumang manika. Agad na napatayo si Alessandra. Ang kanyang puso ay parang gustong kumawala sa kanyang dibdib. Alam niya ang tunog na yon. Hindi yon ibon. Yon ay tunog ng kapangyarihan. Tunog ng mga Villafuerte. Axel, gisingin mo si Nabenti at Caleb ngayon na. Bulalas ni Alessandra habang mabilis sinisilid ang kanilang mga gamit. Ngunit huli na ang lahat. Bago pa man sila makalabas ng pinto, bumukas ito ng marahas. Ang liwanag mula sa malalakas na flashlight tumama sa kanilang mga mata at doon. Sa gitna ng dilim at alikabok, humakbang papasok ang isang lalaking tila galing sa ibang mundo, si Sebastian. Hindi na siya ang malinis at perpektong CEO na nakita ni Alessandra sa opisina. Ang kanyang polo may mantsa ng putik, ang kanyang buhok ay magulo at ang kanyang mga mata malalim at puno ng emosyon na hindi may paliwanag. Nang magtama ang paningin nila ni Alessandra, tumigil ang mundo para sa kanilang dalawa. Found you, mahina niyang sabi. Ang boses basag at tila may kung anong nakabara sa kanyang lalamunan. Agad na humarang si Axel sa harap ni Alessandra. Ang maliit niyang mga kamay ay nakakuyom. Sa likod niya, si Nabenti at Caleb ay kumuha ng mga piraso ng kahoy, handang ipagtanggol ang kanilang ina. Don't touch my mom, sigaw ni Axel. Ang boses ay may otoridad na nakapagpatigil kay Sebastian. Natigilan sa Sebastian, napatingin siya sa batang nasa harap niya. Para siyang tumitingin sa salamin ng kanyang kabataan. Ang hugis ng ilong, ang talim ng tingin at ang tindig nito, hindi na kailangan pa ng DNA test. Alam niya sa bawat hibla ng kanyang pagkatao na ito ang kanyang panganay. Axel, bulong na Sebastian, dahan-dahang lumuhod para pantayan ang taas ng bata. Hindi ko sasaktan ng mommy ninyo. I'm your dad? We don't have a dad. Mabilis sa sagot ni Bentley. Ang kanyang mga mata naniningkit sa galit. Mommy said our dad is a star. Stars stay in the sky. They don't come in helicopters to scare us. Bawat salita ng mga bata ay tila sampal sa mukha ni Sebastian. Ang hapdi ay mas matindi pa sa kahit anong lugi sa negosyo. Tumingin si Sebastian kay Alessandra, humihingi ng tulong, ngunit tayong luha at takot ang nakita niya sa mga mata nito. Sebastian, please, umalis ka na. Huwag mo kaming guluhin, pakiusap ni Alessandra habang kinakarga ang umiiyak na si Daphne. Hindi na ako aalis, Alessandra. Paninindigan ni Sebastian. Tumayo siya, humakbang paabante pero agad siyang hinarang ni Caleb na itinutok ang hawak na kahoy sa kanyang binti. Stop or I will hit you, banta ni Caleb. Napangiti ng mapait si Sebastian. Matalino ka gaya ng mommy mo at matapang gaya ko.
Sinubukan niyang hawakan ang balikat ni Caleb, pero mabilis tong umiwas sa tila ba diring-diri sa kanya. Don't touch me. You are the bad man who date mommy cry at work? We know. Axel saw it on the computer before we left. Sigaw ni Caleb. Nilingon ni Sebastian si Axel. Doon niya na-realize na ang batang to nakapasok sa kanyang system. Nakita ang mga CCTV at nalaman ang bawat paghihirap na ibinigay niya kay Alessandra. Ang kanyang sariling anak ang naging pinakamahigpit niyang kalaban. Axel, Bentley, Caleb, makinig kayo. Pagsusumamo ni Sebastian, ang mga matay nagsisimula ng mangirid ang luha. Marami akong pagkakamali. Marami akong kasalanan sa mami ninyo pero narito ako ngayon dahil gusto ko kayong imuwi. Gusto ko kayong bigyan ng lahat ng bagay na nararapat para sa inyo. We have everything we need. Seryosong sabi ni Axel. We have mommy. We have each other. We don't need your big house or your helicopters. Just leave us alone. Bumaling si Sebastian kay Alessandra. Alessandra, sabihin mo sa kanila. Sabihin mo na hindi ako masamang tao. Sabihin mong totoo. Lumapit si Alessandra, hinawakan ang mga balikat ng kanyang mga anak. Sebastian, hindi mo sila makukuha sa isang gabi lang. 5 taon silang lumaki na walang ama. 5 taon nilang nakitang naghihirap ako. Para sa kanila, ikaw ang taong gustong sumira sa mundo namin. I'll change that. I'll do anything. Sigaw ni Sebastian. Di na mapigilan ang pagtulo ng luha sa harap ng mga bata. Alessandra, ibigay mo sa akin ang pagkakataong to. Please. Kahit wag para sa akin. Para sa mga bata. Kailangan nila ng maayos na buhay. Ng proteksyon. Proteksyon? Mula kanino? Mula sa'yo? Mapait na tanong ni Alessandra. Nanahimik si Sebastian. Ang kanyang kapangyarihan. Ang kanyang bilyong pera ay walang silbi sa harap ng 4 na batang ang tanging hangad ay protektahan ng kanilang ina. Napagtanto niya na ang pinakamahirap na laban na kailangan niyang harapin ay hindi ang pagbawi sa kumpanya, kundi ang pagbawi sa tiwala ng kanyang sariling pamilya. Okay, mahinang sabi ni Sebastian pagkaraan ay ilang sandali. Hindi ko kayo pipiliting sumama sa akin ngayon ng sapilitan, pero hindi rin ako aalis. Magbabantay ako sa labas at bukas at sa susunod na araw at sa bawat araw ng buhay ko papatunayan ko sa inyo. Ako ang tatay ninyo. Lumabas si Sebastian ng kamalig at napaupo sa damuhan sa ilalim ng malamig na langit. Sa loob, naririnig niya ang mga hikbi na Alexandra at ang mahinhin na boses ng mga bata na inaalo ang kanilang ina. Doon, sa gitna ng kadiliman ng Isabela, ang bilyonaryong si Sebastian Villafuerte natutong maghintay. Napagtanto niya na ang tunay na kayamanan ay hindi nahahanap sa loob ng isang vault, kundi sa loob ng isang maliit na kwartong puno ng pagmamahal na dati niyang tinalikuran. Pero sa titig ni Axel mula sa bintana, alam niya ang daan patungo sa pagpapatawad ay magiging mababa at puno ng tinig. Kinabukasan, ang sikat ng araw sa Isabela ay hindi na sinalubong ng marangyang almusal o ng mga katulong na naghihintay ng utos. Sa halip, ang bumungad kay Sebastian ay ang tilaok ng manok at ang amoy ng usok mula sa sinindihang gatong. Lumabas si Sebastian mula sa kanyang sasakyan kung saan siya nagpalipas ng gabi. Gusot ang kanyang mamahaling polo at may mga kagat na ng lamok ang kanyang leeg, ngunit hindi niya yon inalintana. Nakita niya si Alessandra na nag-iigib ng tubig sa poso. Habang ang 4 na bata nakaupo sa isang mahabang upuang kawayan, di na nagpupulong. Anong ginagawa mo rito? Malamig na tanong ni Axel na makita siyang lumalapit. Sinabi ko na sa inyo kagabi, hindi ako aalis, sagot ni Sebastian. Huminga siya ng malalim, tumingin kay Alessandra. Alessandra, tinawagan ko na si Marco. Sinabi ko na sa kanya na i-freeze lahat ng assets ko sa Manila. Nagbitiw muna ako bilang CEO. Pinasa ko ang pamamalakad kay Uncle Javier. Nanlaki ang mga mata ni Alessandra. Ano? Nababaliw ka na ba, Sebastian? Ang kumpanya mo. Ang kumpanya ko, hindi mawawala. Pero ang pamilya ko, malapit na. Putol niya sa sasabihin nito. Gusto nyo ng simpleng buhay? Fine. Ibibigay ko sa inyo yon, pero kasama nyo ako. Hindi bilang si Sebastian Villafuerte na bilyonaryo, kundi bilang Sebastian na ama ninyo.
at ang lalaking nagmamahal sa mga mininyo? Isang mabait na tawa ang kumawala kay Bentley. Kaya mo bang maglaba? Kaya mo bang magtanim? Ang puti-puti ng mga kamay mo, Mr. Star. Hindi na sumagot pa si Sebastian. Sa halip, hinubad niya ang kanyang sapatos na nagkakahalaga ng 60,000 piso at itinapon sa likod ng sasakyan. Naglakad siya ng nakayapak sa lupa na may mga tuyong dahon at lumapit kay Alessandra. Akin na yan, sabi niya, sabay agaw sa hawakan ng poso. Sebastian, wag na. Hindi mo alam kung paano. Matututo ako? Giit niya. Sinimulan niyang ipump ang poso. Nung una, mahina hanggang sa lumabas ang tubig. Namula ang kanyang mga palad sa gasgas pero hindi siya tumigil hanggang sumapuno ang malaking balde. Sa loob ng 1 linggo, naging usap-usapan sa maliit na baryo ang tisoy na kargador. Si Sebastian na hindi bumalik sa Maynila, nakatira siya sa isang maliit na kubo. Nalapit sa tinutuluyan ni na Alessandra. Ang kanyang kaisa-isang gamit ay ang mga damit na binili niya sa palengke. Mga simpleng t-shirts at shorts na hamak na mas komportable kaysa sa kanyang mga suit. Isang hapon ay nakita siya ni Caleb at Bentley at sinusubukang magkayas ng kawayan para ayusin ang bakod ng kamalig ni na Alessandra. Pawis na pawis siya at may sugat na ang kanyang daliri. Mali ang hawak mo sa itak, biglang sabi ni Caleb mula sa likuran niya. Lumingon si Sebastian at ngumiti. Ganun ba? Pwede mo ba akong turuan? Nagkatinginan ang dalawang bata. Nakita ni Sebastian ang pagdadalawang isip sa mga mata nila. Ngunit ang kuryosidad ng mga bata ay laging mas matimbang. Lumapit si Caleb at tinama ang anggulo ng itak. Dapat ganito para hindi mapuwing, turo ng bata. Salamat, Caleb, sabi ni Sebastian. Alam mo, nung bata ako, wala akong alam sa ganito. Laging may gumagawa para sa akin. Ngayong kasama ko na kayo, nararamdaman ko na mas marami pa kayong alam sa buhay kaysa sa akin. Nagsimulang lumambot ang yelo. Si Bentley nagsimulang magkwento tungkol sa mga insekto sa bukid at si Sebastian nakikinig lamang na tila ba ito ang pinaka-importanteng balita sa mundo. Si Daphne naman na dati takot sa kanya ay unti-unti nang lumalapit para ipakita ang kanyang mga drawing. Gayunpaman, si Axel ang natiling matigas. Matalino ang bata, alam niya, ang 1 linggong pagpapakitang tao ay hindi sapat para burahin ang 5 taon ng pangungulila. Isang gabi, habang nagluluto si Alessandra ng hapunan sa labas ng kamalig, lumapit si Sebastian at naupo sa tabi niya. Ang apoy mula sa kalan, nagbibigay ng liwanag sa kanilang mga mukha. Bakit mo to ginagawa, Sebastian? Tanong ni Alessandra nang di tumitingin sa kanya. Hindi mo kailangan magpakahirap dito. Isang tawag mo lang, babalik lahat ng karangyaan mo? Alessandra, nung umalis ka 5 taon nang nakakaraan, akala ko perang kailangan ko para maging masaya. Kaya nagpakayaman ako. Pero nung makita kita ulit sa opisina ko, na-realize ko na kahit anong panglaki ng building na to, empty pa rin ako. Pag-amin ni Sebastian, ang boses ay puno ng katapatan. Dito, sa gitna ng hirap, sa gitna ng pawis at sugat, doon ko lang naramdaman na buhay ako. Dati, nakikita ko kayo. Narinig ko ang tawa ng mga anak ko. Hinawakan ni Sebastian ang kamay ni Alessandra. Bigyan mo ko ng pagkakataon, hindi bilang boss mo, kundi bilang Sebastian. Hayaan mo na patunayan ko sa iyo na kaya ko maging kailangan ninyo. Hindi madali ang hinihingi mo, bulong ni Alessandra, bagaman hindi niya binawi ang kanyang kamay. Marami tayong sugat na kailangan nagamutin. Handa ako maghintay, Alessandra, kahit gaano katagal, kahit maubos lahat ng yaman ko. Basta sa huli, makuha ko lamang kapatawaran ninyo. Ang hindi nila alam, sa loob ng kamalig, nakikinig si Axel. Nakita niya ang senseridad sa mga mata ni Sebastian. Ngunit may isang bagay pa rin gumugulo sa isipan ng bata. Paano ang mga Villafuerte sa Maynila? Paano si Doña Victoria? Alam ni Axel na hindi basta-basta susuko ang lolo nila
At habang sa Sebastian ay napapakasimpleng buhay sa Isabela, isang mas malaking bagyo ang nagbabadyang sumira sa kapayapaang pilit nilang binubuo. Ang talino ni Axel ang nagsasabi sa kanya na ang katahimikang ito ay simula pa lamang ng mas matinding pagsubok. Sa loob ng 3 taong linggo ay naging ibang tao si Sebastian. Ang lalaking dati hindi man lang marunong humawak ng sariling baso ay siya na ngayong nauunang gumising para magsibak ng kahoy. Nakikita ng mga bata kung paano siyang nagpapakakuba sa pagtatrabaho sa bukid ng mga kalapit bahay para lang may maiuwing kaunting pera at pagkain para sa kanila. Isang hapon, habang nagpapahinga sa ilalim ng puno ng mangga, tinabihan ni Sebastian si Daphne. Princess, gusto mo bang matuto na gumawa ng sarili mong saranggola? Tanong niya habang pinupunasan ng pawis sa noo. Kaya mo po yon, Mr. Star? Inosenteng tanong ng bata. Kaya ko, basta't para sa'yo. At kahit nanginginig pa ang kamay sa pagkayas ng kawayan, nagawa niya ang pinakamagandang saranggola na nakita ni Daphne. Unti-unti, ang mga halik sa pisngi mula kay Daphne at ang mga thank you mula kina Bentley at Caleb ay naging musika sa pandinig ni Sebastian. Kahit si Axel hindi na ganon katalas tumingin, bagaman nananatili itong tahimik, ngunit ang katawan ni Sebastian ay hindi sanay sa labis na pagod at pagbabago-bagong panahon. Isang araw, inabutan siya ng malakas na ulan habang nagtatanim sa bukid. Sa halip na sumilong tinapos niyang trabaho para makuha ang buong bayan ay ipapambili niya ng bagong sapatos para kay Axel. Pag-uwi niya sa kubo ng gabing yon, ni hindi nga siya nakakain. Sebastian, kumain ka muna. Nagluto ko ng tinola. Tawag ni Alessandra mula sa kusina. Walang sumasagot. Pinuntahan ni Alessandra ang silid ni Sebastian at doon niya nakita ang binata na nakahiga sa papag, nanginginig at namumutla. Nang dampian niya ang noo nito, halos mapatalon siya sa init. Diyos ko, Sebastian! Inaapoy ka na sa lagnat, bulalas ni Alessandra. Dahil sa ingay takbuhan ng 4 na bata sa silid. Nakita nila ang kanilang tatay, hirap huminga at tila ba nagdedeliryo. Mommy, what happened to Dada? Tanong ni Caleb. Na sa unang pagkakataon, tinawag si Sebastian na Dada. Nilagnat siya ng mataas mga anak. Axel, kumuha ka ng maligamgam na tubig at bimpo? Bentley, Caleb, tulungan niyo ako na palitan ang damit niya. Utos ni Alessandra na halata ang taranta. Habang pinupunasan ni Alessandra ang katawan ni Sebastian, nagsimulang umiyak si Daphne. Mama, is Dada going to be a star again? Ayoko siyang maging star sa sky. I want him here. Ang pag-iyak ni Daphne ay tila ba naging metsa para bumigay na rin ang emosyon ng 3 lalaki. Si Bentley at Caleb yumakap sa binti ni Sebastian habang humihikbi. Huwag ka lang mapapagod ng ganyan. Dada, wake up. Hindi na kami magpapasaway. Magtatrabaho na rin kami. Maging ang matatag na si Axel nang gilid na ang luha. Hinawakan pa niya ang mainit na kamay ni Sebastian. Dad, sorry. Sorry kung pinahirapan kita. Huwag kang mawawala. Ngayon pa lang kita nakilala. Huwag mo kaming iiwan. Sa gitna ng kanyang lagnat, tila narinig ni Sebastian ang mga tinig ng kanyang mga anak. Dahan-dahan niyang iminulat ang kanyang mga mata at nakita ang 4 na munting mukha na basang-basa ng luha. Wag kayong umiyak, paos niyang sabi, pilit nang umingiti. Malakas si Dada, hindi ako aalis, pangako. Humarap si Sebastian kay Alessandra na nooy tahimik ding umiiyak habang inaalagaan siya. Alessandra, salamat. Sa gabing yon, walang natulog sa kanila. Ang 4 na bata nagsiksikan at sa tabi ng papag ni Sebastian. Ayaw bumitaw sa kanyang kamay o damit. Tila ba natatakot na kapag pumikit sila, maglalaho ang lalaking pilit nilang itinataboy, pero mahal na pala nila. Si Alessandra naman walang sawang nagpalit ng bimpo sa noo ni Sebastian. Sa bawat dampi niya nadarama niya ang pagsisisi ni Sebastian, ang paghihirap nito para lang mapatunayan ang pag-ibig sa kanila. Sa maliit na kubong yon, sa gitna ng sakit at lagnat ay tuluyan ng nabuwag ang pader na naghihiwalay sa kanila.
Di na sila sekretary at boss. Di na sila mag-ex na may galit sa isa't isa. Sila ay isang pamilyang nagbubuklod sa gitna ng pagsubok. Nang magmadaling araw at bumaba na ang lagnat ni Sebastian, doon lang nakahinga ng maluwag si Alessandra. Pinagmasdan ng kanyang mag-aama na mahimbing ng natutulog. Si Sebastian nakayakap sa apat na bata. Ito ang eksenang pinapangarap niya 5 taon nang nakakaraan at sa wakas, sa di inaasahang pagkakataon at lugar, ito ay nagkatotoo. Ngunit alam ni Alessandra ang kapayapaang to pansamantala lang. Dahil sa labas ng kanilang maliit na paraiso, ang bagyong dala ng mga Villafuerte patuloy na humahanap ng paraan para sirain ang kanilang muling nabuong pamilya. Makalipas ang ilang araw, tuluyan nang bumalik ang lakas ni Sebastian. Dahil sa pag-aalaga ng kanyang mag-iina, tila mas naging masigla pa siya kaysa nung naninirahan siya sa syudad. Ang kanyang balat bahagyang namula dahil sa araw at ang kanyang katawan mas naging matigas dahil sa pisikal na pagtatrabaho. Isang umaga, habang tumutulong si Sebastian sa pag-aayos ng kalsada sa baryo, isang proyektong sinalihan niya para kumita ng dagdag. Isang babaeng nagngangalang Rica, ang anak ng may-ari ng pinakamalaking palayan sa lugar, ang kanina pa umaaligid sa kanya. Ang sipag mo naman, Sebastian, ani Rica, habang pinapaypayan ang sarili, suot ng isang manipis na blusa na sadyang nakabukas ang unang 3 botones. Eto, uminom ka muna ng malamig na buko juice. Pinatimpla ko pa yun sa katulong namin. Salamat, Rica, pero may tubig ako rito. Tipid na sagot ni Sebastian nang hindi tumitingin. Nako, tanggapin mo na. Sa init ng panahon baka mabinat ka. Sayang naman ganda ng katawan mo kung magkakasakit ka lang ulit. Haplos ni Rica sa braso ni Sebastian na tila ba hindi napapansin ang pag-iwas ng binata. Sakto, paparating si Alessandra, dala ang tanghalian ni Sebastian na makita niyang eksena. Nakita niya kung paanong haplusin ng babae ang braso ng kanyang lalaki. Kumulo ang dugo ni Alessandra. Ang selos na akala niya ay nabaon na sa 5 taon, muling sumabog na parang bulkan. Ito ang tanghalian mo, Sebastian, mariing sabi ni Alessandra paglapit. Mukhang marami ka namang extra service na natatanggap dito. Baka di mo na kailangan ng niluto ko. Agad na lumayo si Sebastian kay Rica at kinuha ang baon. Alessandra, hindi. Hi, I'm Rica, singit ng babae. Tila sinusuri si Alessandra mula ulo hanggang paa. Ikaw bang katulong na Sebastian sa tinutuluyan niya? Nanlaki ang mga mata ni Sebastian sa gulat, pero bago pa siya makapagsalita, sumagot na si Alessandra. Hindi, ako ang nanay ng 4 niyang anak, at kung di ka aalis sa harap namin, baka tong mainit na sabaw maipanghilamos ko sa'yo. Nang makaalis si Rica na may halong inis, na natiling tahimik si Alessandra. Inayos sa mga gamit at takmang aalis na nang hawakan ni Sebastian ang kanyang pulso. Nagsiselos ka ba, love? Bulong na Sebastian. Ang boses puro ng panunukso pero may kasamang tamis. Huwag mo kong malove-love, Sebastian Villafuerte. Doon ka na sa buko juice mo. Nang gabing yon, matapos mapatulog ang mga bata, lumabas si Alessandra sa likod ng kubo para magpahangin. Malamig ang simoy ng hangin at tanging ang huni ng mga kuliglig ang naririnig. Bigla siya nakaramdam ng mainit na yakap mula sa likuran. Galit ka pa rin ba? Bulong na Sebastian. Sinubsob ang mukha sa leeg ni Alessandra. Di ako galit, nainis lang ako. Tugon ni Alessandra bagaman unti-unti nang bumibigay ang kanyang depensa sa init ng yakap ng binata. Iniharap siya ni Sebastian sa kanya. Sa ilalim ng liwanag ng buwan, ang mga mata ni Sebastian ay puno ng pagnanasa at matinding pagmamahal. Walang ibang babae, Alessandra. Simula noon hanggang ngayon, ikaw lang. Kahit nung galit ako sa'yo, ikaw pa rin ang hinahanap ng puso ko. Dahan-dahang inilapit ni Sebastian ang kanyang mukha. Ang kanilang mga hiningay naghahalo at sa isang saglit lahat ng pait ng nakaraan naglaho. Dinampi niya ang kanyang mga labi sa labi ni Alessandra. Isang halik na nagsimulang banayad hanggang maging mapusok at puno ng pangulila. Binuhat ni Sebastian si Alessandra at dinala sa loob ng silid kung saan sila lang dalawa. Doon, sa gitna ng katahimikan ng gabi, muling nag-alab ang apoy na matagal na nilang pinigilan. Ang bawat haplos ni Sebastian sa balat ni Alessandra tila ba nagmamarka ng pag-aari. Ang bawat halik ay isang pangako na hinding-hindi niya na ito hahayaang makawala.
Nararamdaman ni Alexandra bawat tibok ng puso ni Sebastian, bawat hininga nito na nagsasabing sa kanya lamang to na babagay. Mahal na mahal kita, Alexandra, anas ni Sebastian sa pagitan ng kanilang mga pagsuyo. Patawarin mo ako sa lahat ng sakit. Simula ngayon, hindi ko nahahayaan na may lang pa sa atin. Sa gabing yon, muling nabuo ang kanilang pagkatao. Hindi bilang sekretary at CEO, kundi bilang dalawang kaluluwang pinagbuklod ng tadhana. Ang init ng kanilang mga katawan naging panlaban sa lamig ng gabi at ang bawat sandali naging saksi sa isang pag-ibig na mas pinatibay ng panahon at pagsubok. Habang nakasandal si Alexandra sa dibdib na Sebastian, pagkatapos ng kanilang intimate na sandali, naramdaman niya ang tunay na kapayapaan. Pero sa kabilang banda, alam niya, may kailangan pa rin silang harapin. Sebastian, bulong niya. Sagot ng binata habang hinahaplos ang buhok niya. Paano kung mahanap tayo ng mommy mo? Paano kung sirain niya ulit ang lahat? Hinigpitan ni Sebastian ang yakap sa kanya. Hayaan mo silang sumubok. Pero tandaan mo to, wala na ang dating Sebastian na sunod-sunuran. Ipaglalaban ko kayo kahit ang kalaban ko yung sarili kong dugo. Sa kabila ng tamis ng gabi, isang anino ang nagmamasid mula sa malayo. Isang itim na sasakyan na nakaparada sa bukana ng kalsada ng baryo. Isang taong may hawak na cellphone ang kumuha ng litrato sa kanilang kubo. Ang kapayapaang pinagsasaluhan nila ay tila isang bubble na anumang oras handang putukin ng katotohanang hindi pa tapos ang laban. Ang katahimikan ng madaling araw sa Isabela ay marahas na binasag ng sunod-sunod na bosina ng tatlong itim na SUV na pumarada sa harap ng kanilang maliit na bakuran. Di pa man nakakalabas ng kubo si Sebastian, bumukas na ang pinto ng gintong sasakyan. Bumaba si Doña Victoria Villafuerte, suot na isang mamahaling puting terno at oversized sunglasses na tila ba diring-diring makatapak sa maputik na lupa ng baryo. Kasunod ang asawang si Don Fernando na bakas ang pag-aalala sa mukha at ilang mga bodyguard na nakabarong. Sebastian, sigaw ng matanda. Ano tong kabaliwang to? Nagpapakahirap ka rito para sa babaeng ito at sa mga batang to? Lumabas si Sebastian. Hila-hila si Alexandra sa likuran niya habang apat na batay nakasilip sa bintana ng kubo, takot at naguguluhan. Mom, I told you to stay away. Malamig ang boses ni Sebastian. Ito na ang buhay ko ngayon. Ito na ang pamilya ko. Pamilya? Look at this place, Sebastian. It's a pigsty. Tumingin ng matalim si Victoria kay Alexandra. You! How dare you keep my grandchildren in this filth? Nalaman ko ng lahat. Quadruplets, my God! The Villafuerte blood shouldn't be raised in a place where they eat with their bare hands. Hindi sila sayo, Doña Victoria? Matapang na sagot ni Alexandra, bagaman nanginginig ang kanyang tinig. Shut up, I am taking them, deklara ni Victoria. Fernando, tell the guards to get the children. I have the best lawyers. Patutunayan ko sa korte na wala kang kakayahang buhayin sila. Isang hamak na secretary, isang pulubi. Hindi mo sila kayang pag-aralan sa international schools. Mom, stop it. Hinarang na Sebastian ng mga bodyguard. Hindi niyo sila makukuha? Get out of the way, Sebastian. You are blinded by this woman's charms again? Ani Victoria, habang pilit pinapapasok ng mga bodyguard ang kubo. Nagsimula nang mag-iyakan ng mga bata sa loob. Si Axel kumuha na ng itak, handang lumaban. Nang makita ni Alexandra ang takot sa mukha ng kanyang mga anak, tila may kung anong natunaw sa loob niya. Ang 5 taon na pagpapakumbaba, ang pagtatago ng kanyang tunay na pagkakakilanlan para mapatunayan na kaya niya lahat ng yon, sinuko niya na sa isipan niya. Doña Victoria, akala mo ba ikaw lang ang may pera? Bulong ni Alexandra, sapat na para marinig ng lahat. What did you say? Tanong ng matanda ng may pangungutya. Kinuha ni Alexandra ang lumang cellphone mula sa bulsa. May isang numerong 5 taon niya nang hindi tinatawagan. Isang numerong tinakasan niya dahil gusto niyang mabuhay nang di umaasa sa yaman na di naman sa kanya. Hello, Dad. I'm in Isabela. I need you. Yes, it's about the Villafuertes. Bring the private jet and the legal team. Now. Nagkatinginan sila Sebastian at ang kanyang mga magulang. Si Sebastian naguguluhan. Di niya alam ang tungkol sa pamilya ni Alexandra. Who are you calling? Your imaginary rich father? Tawa ni Victoria. Ngunit di nagtagal, isang malakas na ugong na isa pang helicopter ang narinig. Pero dito tulad ng kay Sebastian,
Ito ay may tatak na DC, De Castro Industries, ang kumpanyang kumokontrol sa halos lahat ng aspeto ng enerhiya at transportasyon sa buong Asya. Mula sa helicopter, bumaba ang isang matikas na lalaki na si Don Rodrigo de Castro at ang kanyang asawa, ang napakaganda at nakakatakot na si Doña Solen de Castro. Kasunod nila ang isang batalyon ng mga security personnel na mas marami pa sa mga tauhan ni Victoria. Alessandra, anak! Patakbong lumapit si Solen at niyakap ang anak. Look at you, bakit ka nagpapakahirap dito? Tumingin si Solen kay Victoria Villaferte. So, you are the woman bothering my daughter? Nanigas si Victoria, ang De Castro family hindi lang basta mayaman. Silang pamilyang kinatatakutan maging ng mga bilyonaryo. Sila ang tinuturing na old money ng bansa. Alessandra, De Castro? Gulat na bulala si Sebastian. Bakit hindi mo sinabi? Gusto kong patunayan na kaya ko, Sebastian. Pero kung ang mga anak ko nang nakataya, hindi ko na kayang manahimik. Sagot ni Alessandra habang pinapahid ang kanyang luha. Lumapit si Don Rodrigo kay Sebastian. So, you're the boy who broke my daughter's heart 5 years ago? Ang kanyang boses ay tila kulog. Naparunok sa Sebastian pero di umiwas ng tingin. I did, sir. And I'm spending the rest of my life making up for it. Samantala, nagharap ang dalawang ina. Si Victoria na kanina'y napakatapang, tila naging maliit sa harap ni Solen de Castro. Sinasabi mo bang walang kakayahan ng anak ko na buhayin ang mga apo ko? Malamig na tanong ni Solen. My daughter owns 30% of the De Castro shares. She can buy your company and turn it into a parking lot tomorrow if she wants to. So don't you dare talk about status or international schools to a De Castro. I didn't know. Nauutal na sabi ni Victoria. Now you know, singit ni Don Fernando ang ama ni Sebastian na lumapit at tinawakan ng balikat nito. I'm sorry, anak. I'm sorry for your mother's behavior. Kung alam ko lang dito ka nagtatago, ako na ang pumunta rito para humingi ng tawad sa ginawa namin noon. Tumingin si Fernando kay Alessandra. Iha, patawarin mong pamilya namin. You are a brave woman at ang mga batang yan, they're definitely Villafuertes, but they have the heart of a De Castro. Lumabas ang 4 na bata mula sa kubo. Nang makita sila ni Doña Solen, agad tong lumuhod, niyakap ang mga apo na ngayon lang niya nakita. My God! Axel, Bentley, Caleb, Daphne, mga apo! Sa gitna ng kaguluhang yon, nagtagpo ang tingin ni na Alessandra at Sebastian. Ngumiti si Sebastian, isang ngiting may halong relief at paghanga. Kaya palang tatalino ng mga anak natin? Biro ni Sebastian. Secret heiress ka pala. At ikaw naman, kailangan mo pang magtrabaho sa bukid para malaman mong mahal mo kami, ganti ni Alessandra. Ang gabi ay natapos sa isang di naasahang pagtatagpo. Ang mga Villafuerte napilitang umatras dahil sa lakas ng mga De Castro. Ngunit higit sa pera at kapangyarihan, ang pinakamalaking tagumpay ni Alessandra ay ang makita ang kanyang mga anak hindi natatakas kailanman. Sila'y protektado na ng 2 pinakamalalaking pangalan sa bansa at higit sa lahat ng isang amang handang talikuran ang lahat para sa kanila. Sa loob ng malawak na penthouse suite ng isang resort sa Isabela, kung saan pansamantalang nanunuluyan ang mga De Castro, isang seryosong usapan ang nagaganap. Nakaupo si Alessandra sa gitna ni na Don Rodrigo at Doña Solen, habang 4 na bata abala sa pagkain ng mga mamahaling putay sa kabilang lamesa kasama ng mga yaya nila. Anak, 5 taon kami naghintay na tumunog ang telepono at marinig ang boses mo. Panimula ni Don Rodrigo, ang kanyang boses sa dati matigas, punong-puno ngayon ng emosyon. Alam namin gusto mong patunayan ang sarili mo, pero sapat na ang 5 taon, Alessandra. You've proven that you are the strongest De Castro we know. Dad, Mom, I'm sorry kung nag-alala kayo. Malambot na tugon ni Alexandra. Gusto ko lang talagang malaman kung kaya ko bang mabuhay nang wala ang pangalan ninyo. Ngumiti si Doña Solen at tinawakan ang kamay ng anak. At nagawa mo yon. Pinalaki mo ang 4 na henyo sa gitna ng hirap. But now, it's time to come home. Your father and I are tired, Alessandra. Gusto namin mag-retire habang kaya pa namin mag-travel sa Europe at mag-cruise sa Caribbean. We want to enjoy our remaining years without thinking about stocks and mergers. What do you mean, Mom? We want you to take over the Castro Industries. Diretsong sabi ni Don Rodrigo. Ikaw ang susunod na CEO. It's time for you to lead at kami, magiging full-time lolo at lola na kami ni na Axel.
Nagulat si Alessandra pero mas lalo lang siyang nagtaka na makita niyang lumapit si Axel sa kanyang lolo at lola na magmano na tila ba matagal na silang magkakilala. Axel, paano mo nalaman na sila ang lolo at lola mo? Tanong ni Alessandra. Ngumiti si Axel ng palihim. Mom, remember my tablet? I hacked the family tree database 3 months ago. Nahanap ko ang pangalan niyo sa records ng De Castro. I've been emailing Grandpa for weeks. Sinabi ko sa kanya na kapag kailangan na namin ng tulong, tatawag ka. Sinunod ko lang ang protocol na napag-usapan namin ni Grandpa. Napanganga si Alessandra. Tumingin siya sa kanyang ama na ngayon tumatawa ng malakas. That boy is a genius, Alessandra. He negotiated with me. Proud na sabi ni Don Rodrigo. Sabi niya, Grandpa, don't come until Mom says so. She needs to do this her way, kaya naghintay kami ng signal mo. Kinabukasan, isang formal na pagtitipon ang naganap sa garden ng resort. Naroon ang pamilya De Castro at ang pamilya Villaferte. Ang tensyon ramdam pa rin sa hangin, lalo na nang lumabas si Doña Victoria, na ngayon ay wala na ang dating yabang sa mukha. Sa harap ng lahat, dahan-dahan lumapit si Victoria kay Alessandra. Ang kanyang mga matay bahagyang namumula. Alessandra, panimula ni Victoria, ang boses ay nanginginig. Buong buhay ko, akala ko ang antas ng tao ay nasusukat sa laki ng kumpanya nila. Naging bulag ako sa katotohanan na ang anak ko ay naging mas masaya sa piling ninyo kaysa sa lahat ng yaman na binigay ko sa kanya. At nang malaman kong isa kang De Castro, na-realize ko kung gaano ko kaliit. Hindi dahil sa pera, kundi dahil sa pagtitimpi mo. Huminga na malalim si Victoria at yumuko. Isang bagay na hindi niya kailanman ginawa sa kahit kanino. Patawarin mo ako, Iha, sa lahat ng pananakit ko, sa pagtataboy ko sa iyo noon at sa tangkang pagkuha sa mga anak mo. Kung mapapatawad mo ko, hiling ko lang na kahit minsan, hayaan mo kong maging lola sa mga bata. I want to make it up to them. Napatingin si Alessandra kay Sebastian na nakatayo sa gilid, nakangiti ng may pag-asa. Lumingon si Alessandra sa kanyang mga anak na ngayon ay nakatingin din sa kanya. Tila naghihintay ng kanyang desisyon. Para sa mga anak ko, Doña Victoria, sabi ni Alessandra, hindi ko kakalimutan ang nakaraan, pero handa akong magpatawad para sa kinabukasan nila. Ayoko silang lumaking may galit. Welcome to the family, Grandma. Napaiyak si Victoria at niyakap si Alessandra, isang yakap na nagtatapos sa 5 taong gulo at pait. Nang lumubog ang araw, naiwan sina Sebastian at Alessandra sa tabing dagat. Nakatingin sila sa kanilang mga anak na masayang naglalaro ng buhangin kasama ng kanilang mga lolo at lola. Sina Don Rodrigo at Don Fernando ay tila naging matalik na magkaibigan habang nag-uusap tungkol sa golf at mga apo. So, CEO na mapapangasawa ko? Biro ni Sebastian habang niyayakap si Alessandra mula sa likuran. At ikaw, kailan ka babalik sa pagiging CEO ng Villaferte? Balik tanong ni Alessandra. Soon, pero this time, may merger na talagang magaganap. Bulong ni Sebastian sa tenga niya. The De Castro Villaferte merger at hindi ito tungkol sa negosyo, Alessandra. It's about us. We're going back to Manila but we're building our own home. Yung walang kontrol ng kahit sino. I like the sound of that. Nakangiting sabi ni Alessandra. Hinalikan ni Sebastian ang balikat niya. I promise, no more secrets, no more running. Just us and our 4 little geniuses. And the wedding? Panunokso ni Alessandra. The biggest wedding of the country has ever seen. Pangako ni Sebastian. Sa ilalim ng malawak na langit ang mga bituin, tila nagniningning para sa kanila. Ang paglalakbay na nagsimula sa isang masakit na graduation day ay nagtapos sa isang bagong simula. Ang pocketbook style nilang kwento ay hindi na lang basta fiction. Ito ay isang katotohanang mas matamis pa sa kahit anong nobela. Ngunit bago sila makabalik sa Maynila, may isang sorpresa pa si Axel para sa kanilang lahat. Isang bagay na magpapatunay na ang mga bata may sarili na ring plano para sa kanilang pamilya. Ang langit sa Maynila ay tila nakikipagkaisa sa selebrasyon ng gabing iyon. Ang bawat sulok ng marangyang ballroom ng De Castro Grand Hotel na pupuno ng mga puting bulaklak, mga kristal na chandeliers at ang pinaka-impluensyadong mga tao sa bansa. Pero sa gitna ng lahat ng kinang, ang tunay na bituin ay ang mag-asawang kanina lang ay nagsumpaan sa harap ng dambana. Si Alessandra ay mukhang isang tunay na reyna sa kanyang suot na lace wedding gown na may mahabang trail, habang si Sebastian hindi maalis ang tingin sa kanyang asawa. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa paghanga at wagas na pag-ibig. Di ko akalaing darating ang araw na to.
Bulong na Sebastian habang dahan-dahan silang nagsasayaw sa gitna ng dance floor. From a small apartment in Quezon City to a kubo in Isabela, and now, here we are. Lahat ng hirap, Sebastian, sulit na sulit. Tugon ni Alessandra, sinasandal ang kanyang ulo sa dibdib ng asawa. Biglang tumigil ang musika at umakit sa stage ang apat na bata. Ang tatlong lalaki, sina Axel, Bentley at Caleb ay gwapong-gwapo sa kanilang mga mini tuxedo habang si Daphne ay parang isang maliit na diwata sa kanyang gown. Good evening, everyone. Panimula ni Axel, ang kanyang boses ay puno ng kumpiyansa. Alam nating lahat kayo ay bilib sa love story ni Mommy at Daddy pero kaming apat may huling sorpresa para sa kanila. Pinindot ni Bentley ang isang remote at ang dambuhalang LED screen sa likuran nila nagpakita ng isang blueprint. Mom, Dad, sabi ni Caleb. Hindi lang kami naglaro sa Isabela. We designed the foundation, ang De Castro Villafuerte Legacy Foundation. It's a school and a housing project para sa mga nanay na gaya ni Mommy noon, yung mga walang matakbuhan pero gustong itaguyod ang mga anak nila. At dahil CEO na kayong dalawa, dagdag ni Daphne habang tumatalon sa tuwa. Grandpa Rodrigo and Grandpa Fernando already signed the initial funding. Surprise! Napaluha si Alessandra sa galak. Ang kanyang mga anak ay hindi lang matalino. Sila ay may mga pusong handang tumulong sa iba. Nilapitan nila ang mga bata at niyakap ang mga ito sa harap ng lahat. Doon, sa gitna ng palakpakan, naramdaman ni Alessandra ang tunay na kahulugan ng tagumpay. Makalipas ang ilang buwan sa kanilang bagong tirahan, isang malawak na modernong mansyon na napapaligiran ng garden, nakaupo ang buong pamilya sa balkonahe habang pinapanood ang paglubog ng araw. Si Doña Victoria at Doña Solen ay masayang nagtatawanan habang tinuturuan si Daphne na magpinta. Sina Don Rodrigo at Don Fernando naman abala sa pakikipagdebate kay Axel tungkol sa bagong technology trend. Lumapit si Sebastian kay Alessandra, dala ang 2 baso ng fresh juice. You okay, love? More than okay, Sebastian. Nakangiting sabi ni Alessandra. Looking at them, looking at us, narealize ko na ang tadhana, kahit gaano kalayo ang iligaw ka, ibabalik ka pa rin sa kung saan ka nararapat. And you are exactly where you belong, in my arms. Sabi ni Sebastian bago halikan siya ng matamis. Ang kanilang kwento hindi nagtatapos sa happily ever after. Ito ay nagtatapos sa isang pamilyang napatatag ng bagyo, napatunayan ng panahon at pinatibay ng kapatawaran. Ang tunay na kapangyarihan ng isang tao ay hindi nasusukat sa laki ng kanyang kayamanan o sa taas ng kanyang posisyon sa lipunan. Ang tunay na yaman matatagpuan sa katatagan ng loob o resilience, sa kakayahang magpatawad or forgiveness at sa wagas na pagmamahal sa pamilya. Tinuturo ng kwentong ito na ang katotohanan ay laging lalabas sa tamang panahon at ang mga pagsubok ay dumarating hindi para tayo sirain kundi para patibayin ang ating pagkatao. Higit sa lahat, ang pag-ibig ay hindi lamang tungkol sa emosyon kundi sa sakripisyo at sa pagpili na manatili sa tabi ng mahal mo, ano man ang sabihin ng mundo. Sa huli, ang pinakamalaking tagumpay ay ang makitang ang iyong mga mahal sa buhay ay lumalaking may dangal, talino at higit sa lahat may pusong marunong lumingon sa kanilang pinanggalingan. Maraming salamat po sa pagsama sa mahaba at matamdaming paglalakbay ni na Alessandra, Sebastian at ng matatalinong quadruplets. Sana'y nagustuhan niyo ang bawat chapter mula sa pait ng kanilang paghihiwalay, ang hirap ng pagtatago hanggang sa matamis na pagtatagpo at pagbubuo ng kanilang pamilya. Ang kwentong to'y paalala sa atin na kahit kaano man kagulo ang tadhana, basta't may pagmamahal at kapatawaran, laging may puwang para sa isang bagong simula. Muli, salamat sa inyong pagbabasa at suporta. Hanggang sa susunod nating kwento.